Noong Marso 14, 2022, bandang 8:30 ng umaga, nagising si Kimberly Kim de la Cruz, 27 taong gulang, sa malamig na sahig ng isang condominium unit sa Mandaluyong City. Mabigat ang ulo niya at sobrang sakit ng buong katawan. Nahihilo pa rin siya habang pilit na bumabangon. Pagdilat niya, ramdam agad ni Kim ang matinding panlalata sa katawan. Parang binagsakan siya ng napakabigat na bagay sa ulo at balikat, at bawat galaw niya ay may kasamang pagkahilo at kirot. Nang tuluyan siyang makaupo, doon lang niya napansin na wala na pala siyang suot na damit. Sobrang kinabahan siya at natakot. Sa paligid, kalat-kalat ang mga basyo ng alak at magulo ang mga gamit sa sala. Ilang sandali pa, napansin niya ang isang lalaking nakahiga at mahimbing na natutulog sa sofa. Unti-unting bumalik sa isip niya ang nangyari noong gabi. Nanginig ang kanyang mga kamay habang mabilis niyang pinulot ang kanyang mga damit. Hindi niya mapigilang umiyak. Ang lalaking natutulog ay si Jerome Villanueva, 30 taong gulang. Isa ito sa mga matagal na niyang kaibigan. Pero ilang oras lang ang nakalipas, ang taong itinuring niyang tropa ang gumawa ng bagay na hindi niya kailanman makakalimutan. Si Kim ay isang tomboy. Kahit babae ang kanyang pananamit, matagal na niyang tinanggap ang sarili bilang lesbian. May nobya siyang si Angela Reyes, 26 na taong gulang, na nagtatrabaho bilang accounting staff sa Legazpi City, Albay. Halos 1 taon nang magkalayo ang dalawa dahil sa trabaho. Tuwing gabi lang sila nagkakausap sa video call at chat. Kahit malayo ang isa't isa, maayos ang kanilang relasyon. Sa Quezon City naman nakatira si Kim. Isa siyang customer service representative sa isang BPO company. Kapag day off, madalas siyang lumabas kasama ang kanyang maliliit na grupo ng kaibigan. Isa na roon si Jerome. Kasama rin sa kanilang barkada sina Paulo Mendoza, 29 na taong gulang, at ang nobya nitong si Sheila Ramos, 28 taong gulang. 4 silang madalas magkasama kapag may libreng oras. Noong Marso 13, 2022, araw ng linggo, nagkayayaan silang magkita sa kondo ni Jerome sa Mandaluyong. Plano lang nilang maghapunan, magkwentuhan, at uminom ng kaunti. Bandang 8:00 ng gabi nagsimula ang kanilang salusalo. Masaya ang umpisa ng gabi. Nag-order sila ng pagkain at bumili ng ilang bote ng alak. Habang tumatagal ang gabi, naging masaya ang usapan nila tungkol sa trabaho, relasyon, at mga nakakatawang karanasan nila noong college. Madalas pa silang magkantiyawan at tawanan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti ring nauubos ang laman ng mga bote. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, nagpaalam na sina Paulo at Sheila. Nagyaya rin si Kim na umuwi na dahil medyo nahihilo na siya. Pero pinigilan siya ni Jerome at sinabing ubusin na lang nila ang natitirang alak. Noong una, tumanggi si Kim dahil gusto na rin niyang magpahinga. Pero dahil matagal na silang magkaibigan at wala siyang masamang iniisip, pumayag din siya. Pag-alis ng magkasintahang Paulo at Sheila, silang dalawa na lang ang naiwan sa kondo. Nagpatuloy sila sa pag-inom habang nagkukwentuhan. Bandang 2:00 ng madaling araw, halos hindi na makatayo si Kim sa sobrang hilo. Nagpasya na siyang umuwi. Habang kinukuha niya ang kanyang bag, bigla siyang nilapitan ni Jerome. Sa una, inakala niyang aalalayan lang siya palabas, pero nagulat siya nang bigla siyang halikan ng lalaki. Agad niyang sinubukang umiwas. Hinawakan niya ang dibdib ni Jerome para itulak ito palayo. Pero dahil sa sobrang kalasingan,
halos wala na siyang lakas. Mas lalo siyang nahilo. Hindi nagtagal nagsimulang hawakan ni Jerome ang maseselang bahagi ng kanyang katawan. Mahina niyang sinabi na tumigil ito. Sinubukan niyang lumaban pero hirap na hirap siyang igalaw ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawalan ng kontrol. Habang lumalabo ang kanyang paningin, naramdaman niyang isa-isa nang hinuhubad ni Jerome ang kanyang mga damit. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na manatiling gising. Pero sa sobrang kalasingan at panghihina, unti-unti siyang nawalan ng malay. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Kinabukasan ng umaga, doon na siya nagising sa malamig na sahig ng kondo. At doon niya napagtanto na ang taong pinagkatiwalaan niyang kaibigan ang siyang sumira sa kanyang buhay. Halos hindi makapaniwala si Kim sa kanyang nakita pagbangon niya. Mahimbing pa ring natutulog si Jerome sa sofa. Halatang pagod ito sa sobrang kalasingan. Habang nanginginig sa takot at galit, mabilis na nagbihis si Kim. Napansin niyang bukas ang pintuan ng kusina. Doon niya nakita ang isang lubid na ginagamit pang tali ng mga kahon. Sa sobrang galit at pagkalito, kinuha niya ang lubid at dahan-dahang nilapitan si Jerome. Mahimbing pa rin itong natutulog. Itinali niya ang dalawang kamay at paa nito sa paa ng sofa. Nang masigurong hindi agad makakatakas ang lalaki, kumuha siya ng walis na nakasandal sa sulok ng kusina. Ilang beses niya itong ipinampalo sa ulo at mukha ni Jerome. Nagising ang lalaki sa sakit at pilit na kumakawala. Patuloy na umiiyak si Kim habang nanginginig at sumisigaw. Tumigil siya sa paghampas dito. Iniwan niya ang walis sa sahig at mabilis na tumakbo palabas ng kondo. Hindi na siya lumingon. Paglabas niya ng gusali, agad siyang humingi ng tulong sa gwardya. Napansin ng gwardya ang kanyang nanginginig na katawan at namamagang mukha. Tinulungan siyang makasakay sa isang patrol vehicle na dumaraan malapit sa lugar. Dinala siya sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Doon niya isinumbong ang nangyari. Matapos ang kanyang pahayag, agad siyang dinala sa isang ospital upang masuri at mabigyan ng agarang tulong. Habang isinasagawa ang pagsusuri, sinimulan na rin ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Agad silang nagtungo sa kondo ni Jerome. Pagdating nila roon, nadatnan pa rin nila itong nakatali sa sofa. Laking gulat ng lalaki nang makita ang mga pulis. Inalis siya sa pagkakatali at isinama sa himpilan para sa investigasyon. Sa una, itinanggi ni Jerome ang paratang. Ayon sa kanya, pareho lang daw silang lasing at wala raw siyang ginawang masama. Pero habang lumalalim ang investigasyon, nakakuha ang mga autoridad ng iba pang ebidensya. Kinuha nila ang mga mensahe ng dalawa bago ang inuman. Nakuha rin ang kuha ng CCTV sa lobby ng kondominium na nagpapakitang maayos ang kalagayan ni Kim nang pumasok sa unit, ngunit hirap na siyang maglakad habang sila na lamang dalawa ang natitira. Kinausap din ng mga investigador sina Paulo at Sheila. Pareho nilang sinabi na plano talagang sumabay umuwi ni Kim sa kanila, pero pinigilan siya ni Jerome para ubusin ang natitirang alak. Naging mahalagang bahagi ng kaso ang kanilang mga salaysay. Ilang linggo matapos ang insidente, nagsampa ng reklamo si Kim laban kay Jerome. Sa panahong iyon, hindi naging madali ang kanyang pinagdadaanan. Madalas siyang hindi makatulog. Kapag naaalala niya ang gabing iyon, bigla siyang kinakabahan at naiiyak. Nahihirapan din siyang magtiwala sa ibang tao. Nang malaman ni Angela ang buong nangyari, agad itong umuwi mula sa Albay. Hindi naging madali para sa kanya ang marinig ang sinapit ng kanyang nobya. Pero sa halip na sisihin si Kim, pinili niya itong samahan sa bawat pagdinig at gamutan.
Unti-unti ring bumalik ang lakas ng loob ni Kim dahil sa suporta ng kanyang pamilya, mga kaibigan at ni Angela. Samantala, ipinagpatuloy ng mga awtoridad ang kanilang investigasyon. Matapos suriin ang mga ebidensya at pakinggan ang mga testigo, naglabas ng warrant ang korte laban kay Jerome. Inaresto siya at ikinulong habang dinidinig ang kaso. Sa paglilitis, parehong nagbigay ng pahayag ang magkabilang panig. Isinalaysay ni Kim ang buong nangyari mula sa inuman hanggang sa kanyang paggising kinabukasan. Nagpatotoo rin sina Paulo at Sheila tungkol sa mga pangyayari bago sila umalis ng kondo. Matapos ang mahabang proseso, naglabas ng desisyon ang korte. Napatunayang may pananagutan si Jerome sa ginawa niya. Sa ilalim ng Republic Act numero 8,353 o Anti-Rape Law of 1977 na nagamyenda sa Article 266A ng Revised Penal Code. Hinatulan siya ng reclusion perpetua at pinagbabayad ng civil indemnity na 100,000 piso, moral damages na 100,000 piso, at exemplary damages na 100,000 piso, bukod pa sa reimbursement ng gastusin sa gamutan, counseling, at iba pang legal na bayarin ng biktima. Para kay Kim, hindi na mabubura ang nangyari. Patuloy pa rin siyang nakararanas ng takot at trauma kahit natapos na ang kaso. Kinailangan niyang sumailalim sa counseling upang unti-unti siyang makabangon. Makalipas ang mahigit 1 taon, nagsimula na siyang bumalik sa trabaho. Hindi man ganap na nawala ang sakit, natuto siyang harapin ang bawat araw. Nanatili ring matatag ang relasyon nila ni Angela. Mas lalo pa silang naging bukas sa isa't isa at sabay nilang hinarap ang mga pagsubok. Unti-unti ring bumalik ang kanyang tiwala sa sarili. Ang gabing iyon ay mananatiling isa sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Pero hindi niya hinayaang iyon ang maging wakas ng kanyang kwento. Pinili niyang magsalita, humingi ng hustisya, at magsimulang muli. Ang pangyayaring ito ay paalala na ang pagpayag na makipag-inuman o ang pagiging lasing ng isang tao ay hindi kailanman nagbibigay ng karapatan sa iba na gawin ang anumang bagay laban sa kanyang kagustuhan. Ang tunay na pananagutan ay nasa taong gumawa ng krimen at ang mga biktima ay may karapatang magsumbong, humingi ng tulong at makamit ang hustisya.